Aprobado na sa gobyerno ng India ang tungkol sa paglatag nito ng isang kasunduan sa Pilipinas na gumawa ng mga barko at magbahagi ng mga kakayanan sa mga Pilipino sa pagbuo nito kasama na ang technology transfer para sa lokal na shipbuilding at sa kasalukuyang tinatasa ng Pilipinas ang posibilidad ng lokal na paggawa ng Indian Design Next Generation Offshore Patrol Vessel o NGOPV para sa Philippine Coast Guard sa Cavite Shipyard. Isang hakbang na naglalayong palakasin ang mga kakayanan sa seguridad sa dagat ng bansa. Ang klase ng NGOPV na nailalarawan sa pamamagitan ng isang displacement hanggang 2,900 tonelada at may haba ng higit kumulang 110 meters ay orihinal na inutos ng Indian Navy na nagpaplanong makakuha ng 12 unit. Sabi ng India, ang Philippine Coast Guard ay maaring magpatakbo ng mga napakahusay na sasakyan dagat na nilagyan ng mga sopistikadong teknolohiya tulad ng mga low noise muffler, isang electronic warfare suit at isang artificial intelligence based na maintenance system. Ang mahalaga, ang mga barkong ito ay magtatampok din ng mga pasilidad para sa mga multi-purpose drone at may kapasidad na tumanggap ng isang twin-engine helicopter na makabuluhang magpapahusay sa kanilang mga kakayanan sa pagpapatakbo. Ang kanilang disenyo ay nagbibigay ng pamatayan ng misyon nang hindi nangangailangan ng pag-refuel na nakatakda ng yugto para sa NGOPV na maging isang pundasyon sa armada ng Philippine Coast Guard. Ang mga tungkulin sa pagpapatakbo na naisip para sa NGOPV ay naaayon sa mahalagang tungkulin, kabilang ang pagpapatrolya sa Exclusive Economic Zone o EEZ, pagsasagawa ng mga operasyon ng mga illegal drugs at pagsasagawa ng mga misyon ng Humanitarian Assistance and Disaster Relief o HADAR. Sasagutin din nila ang mga gawain sa Search and Rescue o SAR na magpapahusay sa versatility ng Coast Guard. Binalangkas din ng Indian Navy ang iba't ibang tungkulin para sa NGOPV na kinabibilangan ng anti-piracy, counter-infiltration, anti-trafficking at mine warfare kasama ang suporta sa non-combatant evacuation at protection ng offshore asset. Samantala, dalawang Type 094A Gen-class ballistic missile submarine ng PLA Navy ang namonitor ng Guardian Knot Ray ng Sea Light na medyo malapit na sa Manila Bay noong Lunes na tila lumilipat upang harangin at takutin ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na patungo sa pangkalatang lugar ng Panatag o Scarborough Shoal at maging sa ilang bahagi ng West Philippine Sea ilang araw pagkatapos ng insidente ng banggaan ng kanilang mga barko. Ito'y pagpapakita na rin ng kanilang pwersa sa naunang barko ng kanilang Coast Guard na namatan din ng ating mga otoridad 10 nautical miles sa bungad ng Manila Bay noong Biyernes. Gayunpaman, nilinaw ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, na ang barkong CCG na may bow number 3306 ay talagang mas malapit sa mga lalawigang malapit sa lugar kaysa sa Manila Bay. Pero ang dalawang submarino ng China na ibinalita ng pribadong military agency ay kanila pa itong biniberipika sa tulong ng mga barko at helicopter ng Philippine Navy na may parehong may kakayanan na mag-detect ng mga underwater drone at submarine. Sinabi rin ni Ray Powell, tagapagtatag ng maritime tracker na Sea Light sa local news na Inquirer na ang CCG-3306 ay nakaupo sa labas ng 24 nautical miles contiguous zone at hindi sa loob ng archipelagic waters ng bansa upang sumunod sa BRP Cape San Agustin. Pero ang dalawang submarine na nauna na nitong ibinalita ay nasa loob nga ng 12 nautical miles west of Manila Bay.